basa ang kanyang pisngi. Pero hindi niya tiyak kung ito ba ay dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan o dahil sa mga luhang kanina pa dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Ika-10 anibersaryo, 10 taon. Ngayong gabi, dapat ang pinakamasaya para sa kanila ni Alex. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang cellphone. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. At ang maliwanag na screen nito, ang tanging ilaw sa madilim na gabing iyon, isang ilaw na sumasaksak sa puso niya. Kanina lang, ang mundo niya ay perpekto. Ang bango ng niluluto niyang paboritong steak ni Alex ay puno sa kanilang kusina. Maingat niyang inayos ang mesa para sa dalawa, kumpleto sa kandila at isang bote ng kanilang paboritong alak. Isinuot niya ang pulang bestida na binili ni Alex para sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Gusto niya itong sorpresahin. Gusto niyang iparamdam kay Alex kung gaano pa rin siya kasaya at kaswerte na ito ang kanyang asawa pagkatapos ng 10 taon. Habang naghihintay, napangiti siya nang maalala ang kanilang mga pangako sa isa't isa sa harap ng altar. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, bulong niya sa sarili at tinupad nila iyon. O iyon ang akala niya. Naisipan niyang ilagay sa tabi ng plato ni Alex ang isang luma nilang litrato. Ito yung kuha sa unang date nila, nakatago sa pinakasulok ng kanyang pitaka. Ngunit sa paghahanap niya sa wallet ni Alex para kunin din ang kapares nitong litrato, isang resibo ang nahulog mula roon. Isang resibo mula sa isang hotel. Binayaran ng cash. Petsa. Ngayon, kumunot ang noo niya. Baka may business meeting lang. Pero bakit sa hotel? At bakit kailangang cash? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Isang kaba na hindi niya maintindihan. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Si Alex. Love, sorry. May bigla ang meeting sa company. Baka gabihin ako ng sobra. Huwag mo na akong hintayin, okay? Kumain ka na. Babawi ako bukas. Promise. Happy anniversary. Ang boses niya ay tila nagmamadali. May kakaiba sa tono nito. Hindi ito ang boses ng Alex na pagod sa trabaho. Ito ay boses ng isang taong may itinatago. Okay, love. Ingat ka. Sagot niya. Kahit na ang bawat salita ay parang may bumabarang tinik sa kanyang lalamunan. Pagkababa ng tawag, hindi na siya mapakali. Tinitigan niya ang resibo. The Grand Majestic Hotel. 10 minuto lang ang layo mula sa kanilang bahay. Para siyang baliw. Alam niyang para siyang baliw. Pero isinuot niya ang kanyang coat sa ibabaw ng bestida. Kinuha ang susi ng kotse at nagmaneho sa gitna ng malakas na ulan. At ngayon, narito siya. Nakatayo sa kabilang kalsada, sa lilim ng isang malaking puno. Pinapanood ang entrada ng hotel na kumikinang sa kabila ng dilim. 10 minuto, 15 minuto, 20 minuto. Bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nagsisimula na siyang isipin na baka nga nababaliw lang siya. Baka paranoid lang siya. Uuwi na sana siya. Ngunit bigla, bumukas ang pinto ng hotel at lumabas si Alex. Nakahinga siya ng maluwag. Sandali. Pero ang ginhawang iyon ay agad na naging yelo sa kanyang mga ugat nang makita niya kung sino ang kasama nito. Hindi isang kliyente, hindi isang katrabaho. Si Carla. Ang pinsan niya. Ang itinuring niyang parang tunay na kapatid. Nakatawa si Alex sa isang bagay na sinabi ni Carla. Ang tawang iyon. Ang tawang iyon na para sa kanya lang dapat. Inakbayan ni Alex si Carla at hinapit ito palapit sa kanya para protektahan mula sa ambon ng ulan. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng hotel, sa harap ng lahat, hinalikan ni Alex si Carla. Isang halik na puno ng pagmamahal at pananabik. Isang halik na nagsasabi ng 1,000 kasinungalingan. Isang halik na sumira sa 10 taon ng kanilang pagsasama sa loob lamang ng 3 segundo. Automatikong naitaas ni Sandra ang kanyang cellphone. Pindot. Record.
Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro, kailangan niyang makita ang katotohanan sa isang screen para maniwala. Dahil ang nakikita ng kanyang mga mata ngayon, hindi kayang tanggapin ng kanyang puso. Pumasok sila sa isang sasakyan at umalis. Naiwan si Sandra na mag-isa, nakatayo sa gitna ng ulan, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Ang video ay patuloy na nagre-record sa kanyang cellphone, kinukunan ng kawalan. Ang tanging naririnig ay ang pagpatak ng ulan at ang tunog ng isang pusong unti-unting nababasag. Hindi maalala ni Sandra kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa hotel ay isang malabong alaala ng mga ilaw ng kalsada na humahalo sa kanyang mga luha. Pagpasok niya sa bahay, ang amoy ng steak na niluto niya ay sumalubong sa kanya. Isang malupit na paalala ng isang selebrasyon na hindi na mangyayari. Ang 2 kandila sa mesa ay halos ubos na. Ang apoy nito ay tila pagod na sa paghihintay. Pinatay niya ang apoy. Tinakpan niya ang pagkain. Inilagay niya ang lahat sa ref na parang isang robot. Bawat galaw ay mabagal at walang buhay. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Naupo siya sa sofa sa madilim na sala. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng bahay at ang paulit-ulit na pag-play ng video sa kanyang isipan. Ang halik, ang yakap, ang tawa ni Alex, ang mukha ni Carla. Ang sakit ay parang isang alon na paulit-ulit siyang hinahampas hanggang sa wala na siyang maramdaman kundi ang matinding pamamanhid. Ang pighati ay dahan-dahang nagiging yelo sa kanyang puso. Isang malamig at matigas na galit. Kinaumagahan, naroon pa rin siya sa sofa nang bumukas ang pinto. Pumasok si Alex, tila pagod, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Nagulat pa ito nang makita siyang gising. "Love, bakit diyan ka natulog? Maaga ka yatang nagising," sabi nito. Lumapit para sana humalik sa noo. Umiwas si Sandra. Nagtaka si Alex sa kilos niya. "May problema ba?" Hindi siya sumagot. Tahimik siyang tumayo. Kinuha ang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa at ipinatong ito sa kanilang lamesa sa kusina. Ang mesa kung saan dapat sila nag-celebrate kagabi. "Ano yan?" tanong ni Alex. Sumunod sa kanya. Hindi pa rin siya nagsalita. Pinindot niya lang ang play. Tumambad sa screen ang eksena mula kagabi. Ang entrada ng hotel. Si Alex at si Carla ang halik. Malinaw na malinaw. Nakita ni Sandra ang pagbabago sa mukha ni Alex, ang pagkagulat, ang pagkaalarma, at pagkatapos, ang galit. "Saan mo nakuha yan?" Madiin nitong tanong. Ang boses ay biglang naging malamig. "Sinusundan mo ba ako, Sandra?" Sa wakas, tiningnan siya ni Sandra ng diretso sa mata. Ang mga mata niya ay tuyo na sa luha, ngunit puno ng sakit at determinasyon. "Bakit, Alex?" Iyon lang ang tanging salita na lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na naglalaman ng 10 taon ng kanilang pagsasama. Hindi nakasagot agad si Alex. Nag-iwas ito ng tingin. "Mali ang iniisip mo. May pinag-usapan lang kami ni Carla tungkol sa problema niya." "It was nothing." "Nothing?" Ngumiti si Sandra. Isang ngiti na walang bahid ng saya. "Ang halik na yon, Alex. Nothing ba yon? Ang pagsisinungaling mo sa akin sa mismong anibersaryo natin, nothing ba iyon?" Biglang nag-iba ang anyo ni Alex. Ang pagtatanggol ay napalitan ng panunumbat. "Alam mo kung ano?" "Oo, dahil sawang-sawa na ako sa'yo, Sandra. Araw-araw, pare-pareho na lang. Ang boring mo ng kasama. Kaya wag mo akong sisihin kung sa iba ako naghahanap ng kasiyahan." Ang bawat salita ay parang isang punyal na itinarak sa puso ni Sandra. Ito na iyon. Ang katotohanan. Mas masakit pa kaysa sa nakita niya sa video. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya sumigaw. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Naging malinaw ang lahat.
Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanilang kwarto. Narinig niyang sumisigaw pa si Alex pero hindi na niya inintindi. Binuksan niya ang aparador, kumuha ng isang maleta at tahimik na inilagay ang kanyang mga damit at ang damit ng kanilang anak na si Leo. Paglabas niya ng silid, dala ang maleta at hawak sa kamay ang natutulog pang anak, natigilan si Alex. "Ano ang ginagawa mo?" "Tapos na tayo, Alex," sabi ni Sandra. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa." Hinarang siya ni Alex sa may pinto. "At saan ka naman pupunta? Sa tingin mo kaya mong mabuhay nang wala ako?" Tinitigan siya ni Sandra. "Mas gugustuhin kong mag-isa kaysa makasama ang isang sinungaling at manloloko." "Sandra, huwag kang padalos-dalos. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko." Putol niya rito. "Mula ngayon, mag-usap na lang tayo sa pamamagitan ng mga abogado natin." Itinulak niya ang kamay ni Alex na nakaharang sa daan at binuksan ang pinto. Habang papalabas siya, naririnig niya ang huling sigaw ni Alex, puno ng pagbabanta. "Hindi ka makakakuha kahit 1 sentimo sa akin, Sandra. Pagsisisihan mo to." Isinara niya ang pinto. Ang malakas na kalabog nito ay ang tunog ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay at ang pagsisimula ng isang digmaan. "Hindi, ma'am. Hindi sapat na mahal ninyo ang isa't isa bilang basihan para manalo sa kaso." Napasapo si Attorney David sa kanyang sentido habang kausap ang kliyente sa telepono. Pang-apat na tawag na ito ngayong umaga na halos pare-pareho ang linya. Puno ng drama, puno ng emosyon, pero kulang sa ebidensya. "Pero sir, nagmamahalan kami," giit ng babae sa kabilang linya. "Kung ganon, dapat hindi na kayo umabot sa opisina ko." Malamig na sagot ni David bago magalang na tinapos ang usapan. Bumuntong hininga siya at sumandal sa kanyang upuan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa 20 palapag, tanaw niya ang magulong tanawin ng syudad. Ang gulo sa labas ay tila refleksyon lang ng gulo sa buhay ng mga kliyenteng araw-araw niyang hinaharap. Divorce lawyer, annulment specialist. Para sa iba, trabaho niya ang paghiwalayin ang mga tao. Pero para sa kanya, trabaho niya ang ayusin ang gulo na iniwan ng pag-ibig na nawala. At pagkatapos ng 8 taon sa industriyang ito, halos wala nang nakakagulat sa kanya. Nakita na niya ang lahat, ang mga nag-iiyakan, ang mga nagwawala, ang mga nagbabantaan. Pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir David, narito na po si Mrs. Sandra De Villa, ang inyong 10 a.m. appointment." Papasukin mo siya sa conference room. Utos niya. Tumayo at inayos ang kanyang coat. Oras na para magsuot muli ng maskara ng isang profesional na walang kinikilingan. Pagpasok niya sa silid, isang babae ang nakaupo roon, nakatalikod sa pinto. Simple lang ang suot nitong damit. Nang lumingon ito, nakita ni David ang pamumugto ng mga mata nito. Isang pamilyar na tanawin sa kanyang trabaho. Ngunit sa kabila ng pamumugto, may isang bagay na kakaiba sa mga mata nito. Isang kislap ng determinasyon. "Good morning, Mrs. De Villa. I'm Attorney David Reyes." Pagpapakilala niya, inilahad ang kamay. Tinanggap iyon ni Sandra. Ang kanyang kamay ay malamig, ngunit ang pagkakahawak ay matatag. "Sandra na lang po." Umupo sila. Inilabas ni David ang kanyang legal pad at ballpen. "So Sandra, ano ang nangyari?" Inaasahan ni David ang isang hagulgol. Isang mahabang kwento na puno ng emosyon, pero nagkamali siya. Huminga ng malalim si Sandra at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit habang tumatagal ay nagiging buo at matatag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang anibersaryo, ang resibo, ang pagpunta sa hotel, ang nakita niya. Isinalaysay niya ang mga pangyayari na parang isang pulis na nagbibigay ng report. Diretso, malinaw,
at walang paligoy-ligoy. May video ako, sabi niya sa huli. Tila ba ito ang pinakamahalagang detalye sa lahat? Tumaas ang isang kilay ni David. Ngayon, ito ay interesante. Gusto kong magsampa ng kaso, pagpapatuloy ni Sandra, para sa adultery. At gusto kong makuha ang full custody ng anak namin. Napatingin si David sa babaeng nasa harapan niya. Walang luha, walang pagmamakaawa. Tanging isang determinasyon na parang bakal. Sa loob ng maraming taon, sanay na siya sa mga kliyenteng umiiyak at nagmamakaawa para sa hustisya. Pero si Sandra, hinihingi niya ito na parang isang bagay na karapat-dapat sa kanya. Iba siya, naisip ni David. Sandra, sabi niya, ang tono niya ay seryoso. Ang kasong ito ay hindi magiging madali. Gagamitin ng asawa mo ang lahat para siraan ka. Ibabaliktad niya ang lahat. Sasabihin niyang masama kang ina. Sasabihin niyang ikaw ang may kasalanan. Hahalungkatin niya ang lahat ng baho na pwede niyang ibato sa'yo. Handa ka ba para doon? Tumingin si Sandra sa kanya. Diretso sa mata. Walang pag-aalinlangan. Handa ako, sabi niya. Handa akong gawin ang lahat para sa anak ko. Tumango si David. Bahagyang humanga sa katatagan nito. Ito ang klase ng kliyente na gusto niyang tulungan. Hindi isang biktima, kundi isang mandirigma. Isinara niya ang kanyang legal pad. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang propesyonal na maskara niya ay bahagyang nawala at napalitan ng isang seryosong babala. Okay? Sabi niya. Pero kailangan mong malaman ito bago tayo magsimula. Huminga siya ng malalim. Tinitigan si Sandra ng may bigat. Sigurado ka na ba na handa kang lumaban hanggang sa dulo, ma'am? Dahil ang daan na ito ay magiging napakarumi. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamahaba at pinakamabigat sa buhay ni Sandra. Pansamantala silang tumuloy ng anak niyang si Leo sa isang maliit na apartment na inupahan niya gamit ang kaunting naipon na hindi alam ni Alex. Bawat araw ay isang pakikibaka. Pakikibaka sa kalungkutan, sa takot, at sa galit na pilit niyang itinatago sa harap ng kanyang anak. Pero ang pinakamasakit na laban ay hindi sa korte, kundi sa mga anino. Nagsimula ito sa isang tawag, si Marites, ang isa sa mga matalik niyang kaibigan. Sandra, girl, ano bang nangyayari? Bungad nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakausap ko si Alex. Grabe, sobrang depressed daw siya. Sabi niya, bigla mo na lang daw siyang iniwan para sa ibang lalaki. Para siyang sinampal. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Tess, hindi yan totoo. Hay nako, Sandra. Putol nito sa kanya. Sabi pa niya, napapabayaan mo na raw si Leo. Palagi ka na lang daw wala. Alam mo, kaibigan mo ako, kaya sinasabi ko sa'yo, ayusin niyo yan. Kawawa naman ang bata. Pagkababa ng telepono, napaupo si Sandra sa sahig, nanginginig. Hindi lang pala ang puso niya ang sinira ni Alex, sinisira rin nito ang kanyang pangalan. Sunod-sunod na ang mga tawag. Ang iba ay mula sa mga kaibigan. Ang iba ay mula sa mga kamag-anak. Pare-pareho ang tono. Sila ay nag-aalala para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanilang mga salita, naroon ang panghuhusga. Pagkatapos ay dumating ang social media. Hindi direkta, pero alam ni Sandra na para sa kanya. Mga post ni Carla sa kanyang Instagram. Isang litrato niya na nakatingin sa malayo na may caption na, minsan, ang taong tinulungan mo pa ang siyang ahas. Isang quote card na nagsasabing, ang katotohanan ay laging lalabas sa huli. Ang bawat post ay nakakakuha ng daan-daang likes at mga komento ng suporta mula sa kanilang mga kaibigan. Stay strong, Carla, sabi ng isa. Alam namin ang totoo, sabi naman ng isa pa. Pakiramdam ni Sandra ay unti-unti siyang sinasakal. Ang mga taong akala niya ay kakampi niya ay isa-isa siyang tinalikuran. Nilamon ng mga kasinungalingan na ikinakalat ni Alex at Carla.
Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa isang madilim na sulok habang ang buong mundo ay nakaturo sa kanya. Isang gabi, umuwi si Leo mula sa eskwela na umiiyak. "Mommy," sabi ng bata habang humihikbi. Sabi po ni Tita Carla sa phone kay Daddy, "You're a bad mom daw po." "Totoo po ba yon, Mommy? Bad mom ka po ba?" Sa puntong yon, gumuho ang lahat ng lakas na ipinapakita ni Sandra. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at doon na siya umiyak ng umiyak. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa sakit na idinudulot ng gulong ito sa kanyang inosenteng anak. Sa gitna ng kanyang pagluha, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero na naging kanlungan niya sa mga nagdaang linggo. "Attorney David," sabi niya. Ang boses ay basag. "Hindi ko na yata kaya." "Sandra, anong nangyari?" Tanong ng abogado. Ang boses nito ay kalmado ngunit may bakas ng pag-aalala. "Pagod na po ako. Sila na ang pinaniniwalaan ng lahat. Ako na ang masama. Baka dapat sumuko na lang ako." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. May ilang segundong katahimikan bago ito nagsalita muli. "Sandra, pakinggan mo ako," sabi ni David. Ang boses niya ay malumanay, ngunit matatag. "Iyan mismo ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang sirain ka para sumuko ka. Huwag mong ibigay sa kanila ang gusto nila." May sinabi pa si David. "Ang katotohanan ay nasa panig natin. At hindi tayo titigil hanggang sa lumabas iyon. Huwag kang sumuko, Sandra, lumaban ka. Hindi para sa kanila, kundi para sa anak mo." Ang mga salitang yon ay parang isang salbabida na inihagis sa kanya habang siya'y nalulunod. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Ang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang ito luha ng pighati. Ito ay luha ng panibagong determinasyon. "Salamat, Attorney," bulong niya. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang kanyang laptop para i-check ang kanyang email. At doon, isang bagong mensahe ang naghihintay sa kanya. Galing sa bangko. Isang notification tungkol sa isang malaking business loan. Isang utang na nagkakahalaga ng milyon-milyon na hindi niya kailanman alam na umiral. At ang nakasulat bilang collateral, ang kanilang bahay, ang kanilang tahanan. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang digmaan na ito ay hindi na lang pala tungkol sa pag-ibig at kasinungalingan. Mayroon pa palang mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib na kalaban na kailangan niyang harapin. Isang business loan? Sigurado ka? Nakatayo si David sa gitna ng kanyang opisina. Hawak ang telepono habang kausap si Sandra. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang muka ay napalitan ng kunot sa noo. "Opo, attorney, kakadating lang ng email," sagot ni Sandra. Halata ang pag-aalala sa boses. "Nakapangalan sa aming dalawa ni Alex, pero wala akong alam dito. Wala akong pinirmahan. I-forward mo sa akin ang email, Sandra." Ngayon din, mabilis na sabi ni David bago ibaba ang tawag. Ito na, ang piraso ng puzzle na hindi umaakma. Sa karanasan ni David, ang mga kaso ng pangangaliwa ay madalas na may kasamang issue sa pera. Ngunit ang isang multimilyong utang na itinago, ito ay higit pa sa karaniwang pagtatago ng yaman. Ito ay isang pulang bandila. Isang malaking pulang bandila. Pagdating ng email, agad niyang tinawag ang kanyang paralegal. "Jenny, i-cross-check mo lahat ng financial documents na ibinigay ni Mrs. Davila. Hanapin mo ang kahit anong koneksyon sa Apex Innovations, ang kumpanyang nakalista sa loan agreement. Gusto kong malaman ang lahat tungkol dito. Kailan ito itinayo? Sino ang mga may-ari? Lahat." Ginugol ni David ang buong hapon sa pag-aaral ng mga dokumento, mga bank statement, mga titulo ng lupa, mga investment portfolio. Sa unang tingin, mukhang malinis. Si Alex Davila ay isang matagumpay na negosyante. Ang pera ay pumapasok at lumalabas sa mga tamang account.
Ngunit dahil sa bagong impormasyon mula sa loan, alam ni David na mayroon siyang hinahanap na hindi basta-basta makikita. Nagtrabaho sila hanggang gabi. Ang sahig ng opisina ni David ay napuno ng mga folder at mga papel. Habang mas malalim ang kanilang paghuhukay, isang pattern ang nagsimulang lumitaw. "Sir," sabi ni Jenny, itinuro ang isang spreadsheet sa kanyang laptop. "May mga regular na fund transfer mula sa joint account nina Mr. at Mrs. De Villa papunta sa isang kumpanya. Medyo malalaking halaga." "Anong kumpanya?" tanong ni David. Lumapit para tingnan. "CA Solutions," sagot ni Jenny. "Bago lang, wala pang 1 taon." CA. Ang mga initials ay tumatak sa isip ni David. Carla Aguilar. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Sino ang nagmamay-ari ng CA Solutions? Ayon po sa records ng DTI, sir, isa lang ang nakalistang pangalan. Huminto si Jenny, tila nag-aalangan. Carla Aguilar. Napasuntok si David sa kanyang palad. "Sabi ko na nga ba?" Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pangangaliwa ay hindi lang isang simpleng fling. Ito ay isang takip, isang paraan para mailipat ni Alex ang kanilang pera nang hindi napapansin ni Sandra gamit ang kumpanya ng kanyang kabit. At ang malaking loan, malamang ginamit ito para pondohan ng isang negosyo na kapag nalugi ay mag-iiwan kay Sandra na kasamang may utang. Isang perpektong bitag. Kinuha niya ang telepono para tawagan ang isang kaibigan, isang pribadong investigador na dati na niyang nakatrabaho. "Marco, kailangan ko ng pabor," sabi niya. "May ipapahanap ako sa'yo. Lahat ng impormasyon tungkol kay Alex De Villa at Carla Aguilar. Financials, mga koneksyon, mga ari-arian. At gusto kong bantayan mo sila. Gusto kong malaman kung sino ang mga kausap nila, lalo na kung may kinalaman sa mga abogado." Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sandra. "Attorney David, may masama po akong balita," sabi ni Sandra. Ang boses ay nanginginig. Tumawag ang abogado ni Alex. May inaalok silang settlement. "Anong alok?" "Lahat ng ari-arian. Mapupunta sa kanya. Wala akong makukuha. Pero babawiin daw niya lahat ng sinabi niya laban sa akin at ibibigay sa akin ang full custody kay Leo." Isang tusong alok. Alam ni Alex na ang pinakamahalaga kay Sandra ay ang kanyang anak. Gagamitin niya ito para makuha ang lahat ng pera. "Huwag mong sagutin yan, Sandra," mariing sabi ni David. "Bitag yan. Alam na natin ngayon kung ano ang tunay nilang habol." Ipinaliwanag niya kay Sandra ang tungkol sa CA Solutions at ang kanilang teorya tungkol sa planong pinansyal ni Alex at Carla. Narinig niya ang matalim na paghinga ni Sandra sa kabilang linya, isang tunog ng lubos na pagkakanulo. "Mas malala pa ito kaysa sa inaakala natin, Sandra," sabi ni David. "Pero huwag kang huwag kang mag-alala. Ngayong alam na natin ang laro nila, tayo naman ang gagawa ng susunod na hakbang." Bago pa man niya maibaba ang tawag, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco, ang investigador. Isang litrato. Nasa litrato si Alex at Carla, ngunit hindi sila nasa isang restaurant o parke. Sila ay papalabas mula sa isang malaking gusali at sa ibabaw ng salaming pinto, malinaw na nakasulat ang pangalan ng isang kilalang law firm. Isa sa mga pinakamahuhusay at pinakamagastos na law firm sa bansa. Isang firm na kilala sa kanilang agresibong taktika. Mukhang seryoso si Alex na makuha ang lahat. Mabilis na tinawagan ni David si Sandra. "Sandra," sabi niya, ang boses ay seryoso at apurahan. "Kailangan nating magkita, agad-agad, dahil ang sitwasyon mas lumala pa kaysa sa inaakala nating dalawa." Ang hangin sa loob ng conference room ni Attorney David ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo si Sandra sa tapat niya, ang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng mesa.
Sa gitna nila, nakakalat ang mga dokumento na parang mga piraso ng isang bangungot, mga bank statement, mga loan agreement, at ang corporate papers ng CA Solutions. Ito ang plano nila, Sandra. Paliwanag ni David. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Unti-unti nilang inililipat ang assets ninyo sa kumpanya ni Carla. Kapag naubos na o kapag nalugi ang Apex Innovations na pinunduhan ng loan, iiwan ka nila na baon sa utang at wala ni isang kusing. Pinakinggan ni Sandra ang bawat salita. Ngunit tila ba nanggagaling ang mga ito sa malayo. Hindi niya lubos maisip. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ama ng kanyang anak, ay hindi lang pala siya niloko. Plinano nitong sirain ang kanyang buhay. Paano? Paano niya nagawa sa akin to? Bulong niya, hindi sa abogado, kundi sa hangin. Pera, Sandra, kasakiman, sagot ni David. Pero hindi sapat ang mga dokumentong ito. Circumstantial. Kailangan natin ng isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanilang dalawa sa planong ito. Isang ebidensya na hindi nila matatatanggi. Napayuko si Sandra, ipinatong ang kanyang noo sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang mundo. Sinubukan niyang mag-isip. Sinubukan niyang alalahanin ang anumang bagay. Isang pag-uusap, isang dokumento, kahit ano. At bigla, may isang alaala na pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na bagay na matagal na niyang kinalimutan. May isang bagay, sabi niya. Dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Isang external hard drive. Luma na, sabi ni Alex. Sira na raw at puno ng basura, kaya itinago ko na lang sa bodega kasama ng mga lumang gamit. Baka... Nagkatinginan sila ni David. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Kinagabihan, dinala ni Sandra ang lumang hard drive sa opisina ni David. Mukha itong luma at walang halaga. Pero para sa kanila, ito ay isang kahon ng Pandora na maaaring maglaman ng kanilang kaligtasan o ng kanilang tuluyang pagkasira. Tumawag si David ng isang IT expert na pinagkakatiwalaan niya para subukang i-recover ang anumang data na nasa loob. Ang paghihintay ay parang isang torture. Bawat minuto ay parang isang oras habang pinapanood nila ang progress bar sa screen ng laptop. Karamihan ay corrupted files na, sir, sabi ng IT expert. Mga lumang litrato, mga dokumento sa trabaho, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Sandra. Baka nga basura lang ang laman nito. Pero may isang folder dito na naka-encrypt at nakatago. Pagpapatuloy ng expert. Medyo mahirap buksan, pero susubukan ko. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Sandra. Pagkatapos ng tila walang katapusang 30 minuto, bumukas ang folder. Ang laman nito ay hindi mga dokumento o litrato. Mga audio files, mga recording. Pinindot ng IT expert ang unang file. Ang boses ni Alex ang pumuno sa silid. Nagsasagawa ng isang business call. Pinindot ang pangalawa. Pangatlo. Puro tungkol sa trabaho. Nawawalan na muli ng pag-asa si Sandra hanggang sa pinindot nila ang isang file na may pangalang proyekto. Nagsimula ito sa tunog ng pagbuhos ng alak sa baso. Cheers, love! Boses ni Carla ang unang narinig nila. Cheers sa ating hinaharap, sagot ni Alex. Nanigas si Sandra sa kanyang upuan. Si David ay sumandal palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa speaker. Sigurado ka bang hindi niya malalaman to, Alex? Tanong ni Carla. Ang tungkol sa paglipat ng pera sa CA Solutions? Hindi yan. Mayabang na sagot ni Alex. Si Sandra, masyado siyang tiwala sa akin. Akala niya, lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya. Hindi niya alam na ang pamilyang itinatayo ko ay para sa ating dalawa. Narinig nila ang halakhak ni Carla. Paano ang loan? Hindi ba niya makikita yon? Pinirmahan ko na para sa kanya. Forgery, peke, hindi na mahalaga. Kapag pumutok ang problema sa Apex,
Pareho kaming may-ari sa papel. Pareho kaming may utang. Pero sa puntong yon, ang mahalagang assets ay nasa iyo na. Nasa atin na. Hindi makahinga si Sandra. Ang bawat salita ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang pagmamahal o respeto para kay Alex. Ang galing mo talaga, love, sabi ni Carla. Ang boses ay puno ng paghanga at panunuya. Kawawa naman si Sandra. She'll be left with nothing. At doon, narinig nila ang pinakamasakit na bahagi. Ang huling suntok na sumira sa lahat. Hayaan mo siya, sagot ni Alex. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. She deserves it. Matagal na siyang pabigat sa akin. At pagkatapos ay ang tawa ni Carla, malutong at walang awa. Hanggang sa huli, wala siyang maiiwan, kundi ang anak niya at ang mga luha niya. Pinatay ni David ang audio. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Napahawak si Sandra sa kanyang dibdib. Sinusubukang huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Ito ay nasa kanyang baga, sa kanyang mga ugat, sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang zipper ng kanyang bestida ay hindi na nakasara ng maayos. Ito ay higit pa sa isang halik. Higit pa sa isang kasinungalingan. Ito ay isang pagtataksil sa pinakamalalim at pinakamadilim na antas. Napayuko siya at isang mahinang tunog ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi isang iyak, isang ungol. Ang tunog ng isang kaluluwang ganap na nawasak. Gusto nila akong sirain. Bulong niya, nanginginig. Gusto nilang kunin ang lahat. Nilapitan siya ni David, ngunit hindi siya hinawakan. Alam niyang walang salita o hawak ang makapagpapagaan sa sakit na nararamdaman nito. Ngunit nang itaas ni Sandra ang kanyang mukha, ang nakita ni David ay hindi na lang pighati. Sa likod ng mga luha, may apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy ng galit, isang apoy ng paghihiganti. Ang babaeng biktima ay nawala na. Ang babaeng mandirigma ang kaharap niya ngayon. Sa pagkakatuklas ng audio recording, nagkaroon ng panibagong lakas sina Sandra at David. Ito na ang smoking gun na kailangan nila. Isang ebidensyang hindi maikakaila na maglalantad sa buong plano ni na Alex at Carla. Ang pakiramdam ng tagumpay ay abot kamay na. Ngunit sa digmaang ito, kapag akala mo ay malapit ka ng manalo, doon naman ilalabas ng kalaban ang pinakamarumi nitong alas mo. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal para kay Leo, nakatanggap si Sandra ng tawag mula kay David. Ang tono ng boses nito ay iba. May bigat at pagkaapura na hindi niya narinig dati. Sandra, kailangan mong pumunta sa opisina ko ngayon din, sabi nito. May ipinadala ang kampo ni Alex. Kailangan mo itong makita. Pagdating ni Sandra sa opisina, nadatnan niya si David na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa pinto. Nang humarap ito, ang mukha niya ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakakalat ang isang serye ng mga litrato. Ano to? Tanong ni Sandra habang lumalapit. Kinuha ni David ang isang litrato at ipinakita sa kanya. Nasa litrato silang dalawa, nakaupo sa isang coffee shop. Iyon yung araw na ipinakita sa kanya ni David ang mga dokumento ng CA Solutions. Sa litrato, nakahawak si David sa kamay niya. Isang kilos ng pag-alo at suporta, ngunit ang anggulo ng kuha ay iba. Malisyoso. Mula sa malayo ang simpleng pag-alo ay nagmukhang isang romantikong sandali. May isa pang litrato. Sila ay nasa parking lot ng gusali, gabi. Nag-uusap. Sa litrato, nakasandal si Sandra sa kotse habang si David ay nakatayo ng malapit sa kanya. Ang kanilang mga anino ay magkadikit. May isa pa at isa pa. Mga litratong kinunaan ng hindi nila alam. Maingat na pinili ang mga anggulo para magbigay ng ibang kahulugan. Mga normal na pag-uusap na ginawang mukhang mga lihim na pagkikita.
Ipinadala nila ito sa korte. Sabi ni David, ang boses ay mababa at kontrolado. Isang mosyon. Sinasabi nila na mayroon tayong kakaibang relasyon na sumisira sa integridad ng kaso. Ginagamit nila ito para sabihin, hindi mo ako pinili dahil sa aking kakayahan, kundi dahil sa isang personal na koneksyon. Napahawak si Sandra sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Ang galit ay muling bumalik, mas matindi pa. Hindi lang pera ang target nila. Gusto nilang sirain ang kanyang reputasyon, ang kanyang kredibilidad. At ngayon, pati na rin ang karera ni David. Anong ibig sabihin nito, Attorney David? Tanong niya, nanginginig. Masisira ba ang kaso? Hindi dapat, sagot ni David. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Pero magbibigay ito ng pagdududa sa korte. Magpapabagal ito at sisirain nila ang iyong pangalan sa publiko. Sisirain din nila ang aking reputasyon. Hindi nagtagal, bumigat ang sitwasyon. May mga balita sa social media na nagsimulang kumalat. Ang mga litrato ay naipost at ang mga komento ay puno ng panghuhusga. Magnanakaw na, may kabit pa, sabi ng isa. Sinungaling, sabi ng iba. Naramdaman ni Sandra ang panggigipit mula sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang ina ay tumawag, umiiyak. Sandra, anak, ano bang ginagawa mo? Bakit ganyan ang mga lumalabas? Kawawa naman si Alex. Sa bahay tahimik si Leo. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng kanyang ina at ama. Ang dating masayahin na bata ay naging malungkutin. Isang araw, tinanong niya si Sandra, Mami, bakit po ba ako nasa balita? Sa oras na yon, pakiramdam ni Sandra ay wala na siyang laban. Wala na siyang lakas. Ipinagtanggol niya ang sarili niya. Pero ang lahat ay tila laban sa kanya. Ang mga sinungaling ay nanalo. Ang mga manloloko ay tinitingnan bilang biktima. Naramdaman ni Sandra na bumigay na siya. Muling nanawagan ang ideya ng pagsuko. Isang gabi, dumalaw si David sa kanyang apartment. Hindi sila nag-usap tungkol sa kaso. Hindi niya ito magawa. Naupo lang sila sa sala, sa katahimikan. Sandra, sabi ni David, ang boses niya ay malumanay. May inaalok ang abogado ni Alex. Tumingin si Sandra sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malalim na balon ng kalungkutan. Kung aatras ka sa kaso at hahayaan mong makuha ni Alex ang lahat ng ari-arian, pagpapatuloy ni David, babalik sila sa alok na ibibigay ang full custody kay Leo at aatras din sila sa mga litratong ito. Ibibigay din nila ang pangako na hindi ka na nila guguluhin pa. Isang alok na parang matamis na lason, kapayapaan, kapalit ng lahat ng pinaghirapan niya. Napayuko si Sandra. Napakabilis ng takbo ng kanyang isip. Ang pera ay mahalaga. Oo, pero ang kapayapaan para sa kanyang anak, iyon ang pinakamahalaga. Kailangan kong isipin yan. Bulong niya. Tumayo si David at lumapit sa kanya. Dahan-dahan itong ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, hindi profesional ang kanyang hawak. May pag-aalala, may pag-unawa. Sandra, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-asa. Huwag kang sumuko. Alam natin ang totoo. Hindi ka nag-iisa. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni David, nakita ni Sandra hindi lang ang isang abogado, kundi ang isang tao na naniniwala sa kanya. Isang tao na nakikita ang kanyang lakas sa kabila ng lahat ng kanyang sakit. Ngunit ang alok ay gumugulo pa rin sa kanyang isipan. Ang kapayapaan para kay Leo. Ito na ba ang huling alay ni Alex? May 24 oras ka para magpasya, Sandra, sabi ni David. Ang kanyang boses ay tila may kahulugang ipinapahiwatig. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan ang kita. Pagkatapos, umalis si David. Iniwan si Sandra na nag-iisa. Ngunit sa kanyang pag-alis,
may isang bagay na naiwan sa puso ni Sandra. Hindi lang ang pag-aalala, kundi isang maliit na butil ng pag-asa at isang mainit na pakiramdam ng koneksyon na hindi niya inaasahan. Isang mahaba, walang tulog na gabi ang lumipas. Nakaupo si Sandra sa balkonahe ng kanyang apartment, nakatanaw sa madilim na syudad. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang alok ni na Alex at Carla. Kapayapaan para kay Leo. Isang tahimik na buhay, kapalit ng kanyang dignidad at lahat ng pinaghirapan niya. Para siyang nasa bingit ng isang bangin at sa ibaba, naghihintay ang kapayapaan na may kasamang matinding pagsisisi. Ngunit ng umaga, pagkatapos niyang gisingin si Leo at halikan ng noo nito, isang kakaibang lakas ang bumalot sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi siya pwedeng maging biktima. Para sa kanyang anak, kailangan niyang lumaban. Hindi lang para sa pera, kundi para sa katotohanan. Tinawagan niya si David. "Attorney David," sabi niya, ang boses ay buo at matatag. "Hindi ako aatras." Narinig niya ang bahagyang paghinga ni David sa kabilang linya. "Magaling, Sandra. Alam kong hindi ka susuko. Pero, paano? Paano natin sila tatalunin? Parang lahat ng tao ay nasa panig nila." Tanong ni Sandra. May bakas pa rin ng pagdududa. "Kailangan natin ng isang bagay na mas malakas pa sa audio recording. Isang bagay na hindi nila aakalain," sabi ni David. Pinilit ni Sandra na mag-isip. Anong bagay ang meron si Carla na maaaring magamit laban sa kanya? Isang bagay na personal? Nagsimula siyang alalahanin ang mga lumang alaala nila ni Carla, mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang mga regalong binigay niya sa pinsan, ang mga kaugalian nito, ang mga lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Nag-flash sa isip niya ang isang birthday noong ika-25, kaarawan ni Carla. Ibinigay niya rito ang isang espesyal na regalo. Isang eleganteng pen, isang Montblanc, na mayroong hidden voice recorder. Kinuwento ni Carla sa kanya na ginagamit niya iyon para i-record ang importanteng meetings para hindi niya makalimutan ang anumang detalye. Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Ang pen! "Attorney David!" Sigaw niya halos maihulog ang telepono. "Naalala ko! Ang regalo ko kay Carla nung kaarawan niya. Isang ballpen na may voice recorder. Palagi niyang ginagamit yon para i-record ang mga meeting. Sigurado akong nasa kanya pa yon." Narinig niya ang malakas na paghinga ni David. "Sigurado ka ba dyan, Sandra?" "Opo, alam kong doon niya nakuha ang ugali na i-record ang lahat. Alam kong nasa kanya pa rin yon." Ang maliit na butil ng pag-asa ay biglang naging isang malaking apoy. Ito na yon, ang kanilang huling alas. Hindi na nag-aksaya ng oras si David. Agad siyang naghanda ng mosyon para sa isang writ of seizure, isang court order na magpapahintulot sa kanila na kumpiskahin ang mga personal na gamit ni Carla na maaaring naglalaman ng ebidensya. Kinabukasan, isang grupo ng mga sheriff kasama si David at isang IT expert ang dumating sa condo unit ni Carla. Nagulat at nagalit si Carla sa pagdating nila, ngunit wala siyang nagawa, kundi ang sundin ang court order. Habang hinahalughog ng mga sheriff ang unit, nagmamanman si David sa bawat galaw ni Carla. Nakita niya ang pagkatuliro sa mukha nito, at nang makita niya ang kanyang tingin na tumama sa isang partikular na lugar sa kanyang desk, isang Montblanc pen holder. "Diyan," sabi ni David sa isang sheriff, itinuro ang pen holder. "Hanapin ninyo ang isang Montblanc pen." Nanlaki ang mga mata ni Carla. "Wala kayong karapatang kunin yan. Personal na gamit ko yan." Sigaw niya, ngunit huli na. Nakuha na ng sheriff ang ballpen. Agad itong ipinasa sa IT expert na agad na nagsimulang i-download ang laman ng maliit na recorder sa loob. Lumipas ang ilang minuto na parang mga siglo, at pagkatapos, isang ngiti ang lumabas sa labi ng IT expert. "Attorney Reyes," sabi nito, "may nahanap po ako. Hindi lang mga meeting,
Mayroon din po ditong mga personal na pag-uusap at mayroon po ditong isang file na may pangalang kaso. Ang puso ni Sandra ay lumundag sa galak. Ito na yon, ang kanilang katarungan. Pinlay nila ang recording. Narinig nila ang boses ni na Alex at Carla. Mas detalyado pa kaysa sa nakuha nila mula sa hard drive. Pinag-uusapan nila ang bawat hakbang ng kanilang plano, kung paano lilipat ang pera, kung paano sisiraan si Sandra, at kung paano nila gagamitin ang anak ni Sandra para mapilit itong sumuko. At sa dulo, may isang bahagi kung saan ipinagmamalaki ni Carla sa kanyang kaibigan ang lahat ng ginawa niya. "Ginawa ko siya, girl," sabi ni Carla, puno ng pagmamayabang. "Si Sandra, ang pinsan kong bobo. Ngayon, ako ang nanalo. Ako ang may asawa. Ako ang may pera. At siya, wala na siyang matitira." Pinatay ni David ang recorder. Hindi na nagsalita si Sandra. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit ang nangiti na sumilay sa kanyang mga labi ay puno ng tagumpay. Naglakad si David papunta sa kanya. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Sandra," sabi niya, ang boses ay puno ng kapayapaan at pagtatagumpay. "Nanalo tayo." Mabigat ang pintuan ng courthouse nang buksan ito ni Sandra. Ang araw na ito ang magtatapos sa lahat. Ang araw na haharapin niya sina Alex at Carla sa huling pagkakataon. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng pag-asa. Sa tabi niya, naglalakad si David. Ang kanyang aura ay seryoso at buo. Nakita ni Sandra ang pagmamahal at suporta sa mga mata nito. Isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa. Pagpasok nila sa courtroom, tahimik ang lahat. Nasa loob na sina Alex at Carla, nakaupo sa kabilang panig. Nagtatawanan pa sila, tila ba kampante sa kanilang tagumpay. Hindi nila alam na may nakahandang sorpresa si Sandra at David. Nang makita si Sandra, ngumiti si Alex, isang mapanuyang ngiti. Si Carla naman ay tinaasan siya ng kilay, puno ng paghamak. Pinagsakyan ni Sandra ang kanilang pagmamayabang. Alam niyang malapit na ang kanilang pagbagsak. Nagsimula ang paglilitis. Nagpresenta ang kampo ni Alex ng kanilang mga ebidensya, ang mga litrato ni na Sandra at David, ang mga pekeng testimonya ng mga kaibigan na nagpapatunay na pabaya si Sandra. Isang serye ng kasinungalingan na kung wala ang kanilang nahanap ay madaling makakumbinsi sa hukom. Tahimik lang na pinakinggan ni David ang lahat, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Habang si Sandra naman ay naramdaman ang muling pag-init ng kanyang galit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang malapit na. "Your Honor," sabi ni David. Tumayo mula sa kanyang upuan. "Mayroon kaming ebidensya na magpapatunay sa tunay na motibo sa likod ng kasong ito at maglalantad sa tunay na kulay ng mga respondents." Umalingaw-ngaw ang boses ni David sa silid. Kumuha siya ng isang projector at ikinabit sa kanyang laptop. "Bago po natin pag-usapan ang tunay na motibo, hayaan niyo po akong ipakita ang isang recording mula sa isang external hard drive na pag-aari ng respondent na si Mr. Alex De Villa." Nagsimulang magpalabas ng audio si David. Ang boses ni na Alex at Carla ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang kanilang pag-uusap tungkol sa paglipat ng pera sa CA Solutions, ang pagpaplano kung paano sisiraan si Sandra, at ang kanilang pagtawa sa pagbagsak nito. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Nagtinginan sila ni Carla. Ang mga muka ay namutla. Nawala ang kanilang pagmamayabang. Napalitan ng takot. "Protesta, Your Honor." Sigaw ng abogado ni Alex. "Hindi po namin alam ang recording na yan. Edited po yan." "Your Honor, ang recording na ito ay nakuha mula sa isang hard drive na pag-aari ng respondent. Maaari po nating itong i-verify ng forensic experts." Madiin na sagot ni David.
Hindi pinansin ng hukom ang protesta. Nagpatuloy ang recording. Ang bawat salita ay parang suntok sa mukha ni na Alex at Carla. Kitang-kita ang gulat at takot sa kanilang mga mukha habang lumalabas ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Ngunit hindi pa doon natatapos si David. Your Honor, mayroon pa po kaming isang ebidensya, sabi ni David. Inilabas ang Montblanc pen mula sa kanyang bulsa. Ito po ay isang voice recorder na pag-aari ng respondent na si Miss Carla Aguilar. Nanginginig na ang buong katawan ni Carla. Wala po akong ganyan. Akin lang po yan. Huwag niyo hong kunin yan. Sigaw niya, halos maiyak. Pero huli na ang lahat. Pinindot ni David ang play. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carla. Buong pagmamayabang na sinasabi sa kanyang kaibigan ang lahat ng kanyang ginawa. Kung paano niya akitin si Alex. Kung paano nila planuhin ang lahat. At kung paano niya sinira ang buhay ni Sandra. Ang courtroom ay bumalot sa katahimikan. Ang tunog ng tawa ni Carla sa recording ay parang isang patalim na sumasaksak sa kanilang lahat. Biglang tumayo si Carla at itinuro si Alex. Kasalanan niya to. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagudyok sa akin. Tumayo rin si Alex, namumula sa galit. Huwag kang magsinungaling, Carla. Ikaw ang may ideya ng lahat ng ito. Ikaw ang gumamit sa akin. Nagsimulang magsigawan sina Alex at Carla sa loob ng korte. Ang kanilang mga boses ay puno ng galit at pagtataksil. Ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa isang bangungot na naglalantad sa kanilang tunay na pagkatao. Pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo. Order! Order in the court! Sa gitna ng kaguluhan, nakatingin lang si Sandra sa kanila. Wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang saya. Tanging isang matinding kapayapaan. Huminga ng malalim ang hukom, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya sa mga nakita. Base sa mga ebidensyang iprinisinta at sa pag-amin ng mga respondents, ang korte ay nagpapasya. Ang bawat salita ng hukom ay tila musika sa tainga ni Sandra. Ibinibigay sa petitioner na si Mrs. Sandra De Villa ang full custody ng kanyang anak. Lahat ng ari-arian na pinaghirapan nilang dalawa ni Mr. Alex De Villa ay mapupunta kay Mrs. De Villa bilang kabayaran sa financial damages at emotional distress na idinulot sa kanya. Bukod pa rito, irerekomenda ng korte ang isang criminal investigation laban kina Mr. Alex De Villa at Miss Carla Aguilar para sa kasong estafa at forgery. Gumuho sina Alex at Carla sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkatalo. Tumayo si Sandra. Ang kanyang mga mata ay diretso at matapang. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng mga tao sa courtroom. Hindi ito tagumpay niya lang. Tagumpay ito ng katotohanan. Lumabas siya ng courtroom kasama si David. Sa labas, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Naginhawaan siya. Ang hangin ay malinis. Ang bigat sa kanyang balikat ay nawala. Tumingin siya kay David at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa tapos ang laban, pero alam niya na mayroon siyang kaagapay. Lumipas ang ilang buwan. Ang alikabok ng laban sa korte ay humupa na at ang mga sugat sa puso ni Sandra ay dahan-dahang naghihilom. Hindi na sila nakatira sa malaking bahay na puno ng mga alaala ni Alex. Ngayon, nasa isang mas maliit silang apartment ni Leo, ngunit mas masaya at mas payapa. Ang bawat sulok ng apartment ay puno ng tawanan at pagmamahalan, malayo sa mga anino ng kasinungalingan at pagtataksil. Isang hapon, habang nagbe-bake sila ng cookies ni Leo sa kusina, nakita ni Sandra sa balita ang update sa kaso nina Alex at Carla. Inihayag na opisyal na silang kinasuhan para sa estafa at forgery. Si Alex ay idineklara na ring bangkarote. Wala siyang naramdamang paghihiganti. Tanging kapayapaan. Nakuha na niya ang hustisya para sa sarili niya at sa kanyang anak. Ang iba ay bahala na ang batas. Mami, masarap po ba yan? Tanong ni Leo, puno ng harina ang mukha. Napangiti si Sandra. Oo naman anak, ikaw ang pinakamasarap gumawa ng cookies.
Nagpatuloy ang buhay. Bumalik si Sandra sa kanyang dating trabaho bilang freelance graphic designer. Unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili, hindi bilang asawa ni Alex, kundi bilang Sandra, isang malakas at independenteng ina. Ang relasyon nila ni David ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging abogado at kliyente, naging magkaibigan sila. Madalas silang magkape, nag-uusap tungkol sa trabaho, sa buhay, at kung minsan, sa hinaharap. Isang araw, niyaya siya ni David sa isang parke. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang sariwang hangin sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na makakalabas ako mula sa lahat ng yon, sabi ni Sandra, nakatanaw sa mga batang naglalaro. Maraming salamat, Attorney David. Umiling si David. Ikaw ang naglaban, Sandra. Ginawa ko lang ang trabaho ko at pinayagan mo akong maging saksi sa iyong lakas. Nagkatinginan sila. Ang mga salita niya ay tumama sa kanyang puso. Sandra, sabi ni David. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit seryoso. Naging matagal ka ng bahagi ng buhay ko nitong mga nakaraang buwan at gusto kong magpatuloy iyon. Napatingin si Sandra sa kanya. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala niya ay wala ng lugar para sa pag-ibig sa kanyang buhay. David, bulong niya. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pagpapatuloy ni David. Hindi kita minamadali, pero gusto kong malaman mo na nakita ko ang iyong tapang, nakita ko ang iyong kabutihan, at nakita ko ang isang babae na karapat-dapat sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Huminto siya at pagkatapos, kinuha ang kamay ni Sandra. Isang marahang hawak. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, Sandra, gusto kong samahan ka sa pagbuo ng iyong bagong simula. Napangiti si Sandra, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganoong klaseng init, hindi lang sa kamay niya, kundi sa buo niyang pagkatao. Hindi pa siya handa para sa isang bagong forever. Marami pa siyang kailangang ayusin sa kanyang sarili. Ngunit ngayon, sa piling ni David, alam niyang mayroon siyang karamay. Isang taong nakakita sa kanya sa pinakamahinang sandali at sinuportahan siya hanggang sa maging pinakamalakas siya. Nilahad niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni David. Salamat, David, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong pag-asa. Para sa lahat. Magkasama silang naglakad sa parke. Ang sikat ng araw ay sumasalubong sa kanila. Hindi ito isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula. Isang simula kung saan ang bawat sugat ay nagiging tanda ng lakas at bawat hakbang ay patungo sa isang kinabukasan na puno ng pag-ibig, respeto at kapayapaan. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ni Sandra na ang kanyang puso ay hindi lang naghihilom, kundi natututo muling magmahal ng buo at wagas higit kailanman.